Tel. Lahat po ng kids, 12 years old below. Ay, pwede na po tayo magpunta sa ating kids church. Praise God. Let us declare our calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, which is no other than Jesus, the Anointed One. Praise God. We also have our culture. Ideklara po natin sabay-sabay. I am anointed. I am a blessing. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. Kamusta po ang bawat isa? Praise God. So, I believe that tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Lord. Amen? So last Sunday po, I wasn't here. I attended the Pastors Enrichment Program in Vietnam. At nakakatuwa po ang Lord. Marami pong tinuro at ibinaba ang Diyos sa inyo pong lingkod. At nakakatuwa kasi the Lord is already moving in the apostolic movement. Amen. At later po, I will explain that to you. So this year po, inopen na ni Bishop ang atin pong Pastors Enrichment Program at papalitan na po ito na Apostolic Enrichment Program. So this will be open now for leaders and pastors. And next year po, our Bishop declared na possible sa Australia daw po ang Pastors Enrichment Program. Sino pong gustong sumama? Amen. Praise God. Manampalataya na po. Mag-ipon na po. At dadalhin po tayo ng ating bishop in Australia. Sabihin mo sa katabi mo, partner, mag-ipon ka na. Sasama tayo. Amen. So open na po sa lahat, for not just for pastors, leaders po also are welcome to attend. And last time po, this is the biggest congregation of the PEP or AEP. We are almost 214 delegates po in Vietnam. Praise God. So, balik po tayo for our topic this morning. Tayo po ay in the month of August, we are talking about hashtag feeling blessed. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba yung blessed? Amen, Pastora. Talagang lumulusog po ang katabi ko. Blessed na blessed ang katabi ko. Amen. Mararamdaman mo yan sa katabi mo. Kung blessed na blessed yan, talagang laging nakasmile, umaaura talaga ang mga outfit niyan. Tapos makikita mo na walang problema. Amen. Praise God. And I believe last week, talagang tinuruan tayo ni Lord na pagpara sa'yo, para sa'yo. Amen? Pag para sa'yo, talagang may nakalaan si Lord na para sa'yo. Can I hear an amen? Amen. Grabe si Lord. And this month of August, hindi tayo hahayaan ni Lord na malungkot ka lang. Kundi ang gusto ni Lord, you will feel blessed throughout the year. Amen. Simulan na po natin. This topic is entitled In the Middle of Serving. Sabihin nga po natin, in the middle of serving. Amen. Last month, tinuruan po tayo ng Diyos na ang lahat ng ginagawa po natin, in everything we do, in everything as we live, sa atin pong pamumuhay, ang palaging rason ay laging para sa kaharian. Amen? Magtatrabaho tayo, our reason ay para sa kaharian. Amen? Mamumuhay tayo, ang reason ay para sa kaharian. And in the middle of our serving, ang gusto ng Panginoon, habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay naglilingkod, we are feeling blessed. Amen? Let's open our Bible in the book of Philippians chapter 2, verse 12 to 17. Medyo mahaba po ito, pero basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. Verse 12, Dear friends, you always followed my instructions when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation,
obeying God with deep reverence and fear. Verse 13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Do everything without complaining and arguing. Verse 15, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooks and perverse people. Verse 16, hold firmly to the word of life, then on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain and that my work was not useless. Last po, verse 17, but I will rejoice even if I lose my life, pouring it out like a liquid offering to God, just like your faithful service is an offering to God. And I want all of you to share that joy. Praise God. Pagpalain po si Lord, tayong lahat sa salita ng Diyos sa ating mga buhay. So, let's go to the verse 12. Ano po, in this book of Philippians, Paul was writing to us na sinabi niya na we should follow the instruction the moment na tayo po ay may leader. Kasi nakikipag-usap po si Paul sa people of Philippians. Sabi niya, as your leader, kung lahat po tayo ay know, meron po tayong nilulook up the leader or pastor or someone na nagli-lead sa atin papalapit kay Lord. Tama po ba? And sometimes, those leaders, those pastors, they enter different season at talagang may intervention na mangyayari at maaring dalahin sila ni Lord sa ibang lugar, sa ibang lupalop, i-send out, or something might happen. Pero alam niyo po, ang gustong ipakita ng Panginoon that in the middle of our service, in the middle of serving, ano man ang mangyari, may mawala man, o may mangyari man, what is important ay ang maipakita natin na sumusunod tayo sa ating Diyos na buhay. Amen? Bakit po? In verse 13, it says, God is working in you. Kumikilo si Lord sa buhay mo. In the middle of your service, God is working in you. Amen? As our worship leader said a while ago, minsan, hindi mo nakikita, nasa harap mo na pala yung answered prayer mo. Amen? Kaya pala He is still working. May ginagawa ka o wala kang ginagawa, kumikilos ang Diyos in the middle of your service. Amen? Verse 14, do everything. Balikan po natin. Verse 14, do everything without complaining and arguing. Hindi pala po maganda ang magreklamo. Ano po? Verse 15, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God and shine like bright lights in a world full of crook and perverse people. Now, ngayon po umagang ito, meron pong dalawang bagay na mapapasabi tayo that we will be filled blessed kapag ginawa natin ito. Handa na po ba tayo? Amen. Number one, in the middle of serving, we need to condition our heart right. Ano pa ibig sabihin nun? Ang gusto ng Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya, ano man ang ginagawa natin, nagtatrabaho, nagnenegosyo, nag-aaral, o nasa bahay lang, we need to condition our heart right. Sabi po ni Paul in verse 12 to 14, sabi niya, friends, follow the instruction. May nakakakita man sa'yo o wala mang nakakakita sa'yo, obey God with deep reverence and fear. Kasi kumikilos si Lord sa buhay mo. Amen? He gives you the desire and the power para gawin kung ano yung kalooban niya. Kaya pala po, the past month, tinuturuan tayo ni Lord na ano man ang gawin mo para sa Kanya. Amen? Tumutulong ka sa nangangailangan, hindi para ma-acknowledge ka, kundi ma-acknowledge ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hayaan po natin na kaya tayo sumusunod, kaya tayo gumagawa, hindi dahil naghihintay tayo ng kapalit, but because we have reverence and fear of the Lord. Amen? And in our lives, we will only enjoy the blessing. Makinig po kayo. May enjoy nyo lang ang blessing ng paglilingkod. Ang blessing ng mabuhay kapag tama ang kondisyon ng puso mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, kamusta ang puso mo? Ano daw? Ha? Sino tinitibok-tibok niya? Okay. Kamusta ang puso mo?
Kasi ngayong oras na to, ang gusto ni Lord to condition the position of your heart into the right place. Bakit po ito nasabi sa atin? Most of us, especially yung mga kaedad ko po, yung mga bagong graduate, yung mga naghahanap ng trabaho, mostly po, yung ganitong edad or even up to 40 years old, people are asking, Pastora, ano po bang gagawin ko? Magtatrabaho, magnenegosyo, standby sa bahay. Hindi ko po alam kung ano ang purpose ko. Tingin po kayo sa akin. The wrong or the misconception na mindset na meron po tayo is because we are setting our standards in the standards of the world. Ulitin ko po, ang maling iniisip po natin is our standard is focused on the standard of the world. Pastora, dapat po kasi 25 to 30, meron na po akong lupa, meron na po akong bahay, meron na po akong kotse, meron na akong asawa, meron na akong anak bago mag-30. Hello? You are setting your standard in the standard of the world. But for you to make your condition of your heart into the right thing, kung ano yung plano ni Lord, make your standards into the standard of God in your life. Ano ibig sabihin po nun? Huwag kang sumunod sa standard ng mundo. Na dapat 25 to 30, masagana na, successful na ang negosyo, okay na ang pera mo, okay na ang trabaho mo. That's the standard of the world. Kapatid, iba ang standard ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya yung mga nagsasabi po, nananalangin, Pastora, 31 na ako. Last one na po sa kalendaryo. 32 po, wala nang 32 sa kalendaryo. Wala pa rin po akong asawa. Kapatid, huwag kang mag-alala kasi may medida pa. Amen. Hanggang ilan po yung medida? 100. Amen. You cannot say what's the will of the Lord. Tama po ba? I remember one reverend, I think last July, isang reverend po na babae, tagal niya nagpipray kay Lord. She keeps rejecting man, kahit man of God pa yan. Kasi pakiramdam niya, hindi yun yung plano ni Lord. But she set her standard in the standard of God. 32 years old, I think 32 or 34 po siya, kinasal po siya sa will ni Lord sa buhay niya. Amen? You do not know what's the will of God. Do not set your standard in the standard of the world. Huwag mo i-pressure yung sarili mo, ay dapat bago mag-30, okay na ako. Ano na, financial freedom na, no. Iba ang standard ni Lord sa buhay mo. Amen? And our mindset, for your heart to be in right condition, para maging tama ang kondisyon ng puso mo, kailangan ang utak po natin pang eternity. Ano pa ibig sabihin nun? Utak pang langit. Hello? Are you there? Ang utak pang langit, hindi yung hanggang panlupa lang, kapatid. Let me ask you this question. Our goal, nung hindi pa tayo nakakakilala kay Lord, ay yumaman. Tama po ba? Konti lang po na ang plano ay yumaman. Sige na po, huwag niyo nang itago. Ang goal natin maging mayaman. Can I hear an amen? Amen! Maging totoo po tayo. I know, that is our goal. That's our prayer. Yun yung gusto natin. Pero yun yung mga panahon na hindi mo pa kilala si Lord sa buhay mo. Pero ngayon, dahil gusto mo na maging tama ang kondisyon ng puso mo, ang goal mo, bonus na lang ang maging mayaman. Kasi ibo-bonus talaga yun ni Lord eh. Ang goal mo, maraming tao ang makakilala sa Panginoon. Amen? Maraming tao yung madala mo sa Kanya na, Lord, I want people to know how good you are in my life. Amen? Nakakatuwa si Lord kasi ang gusto niya makita sa puso natin na tama ang kondisyon nito. Why? The more na tumatama yung kondisyon ng puso mo, the more na nagiging align yung plano mo or yung plano ng Diyos sa plano para sa iyo. Amen? Dahil pag tama ang puso, gagawa, or kapag kondisyon ng puso mo, gagawa ang Diyos ng matinding himala. Why? Alam niyo po, during our PEP, our bishop, binaba niya po that we are already in the apostolic era. Wow. Apostolic movement. Why? Before po, yung mga pastors na nauna, ang hirap talaga daw po na mag-share ng Word of God. They will walk miles, sobrang layo ng mga nilalakad nila, ma-share lang si Jesus sa tao.
Minsan nagbabike pa po sila, ma-share lang talaga ang Diyos sa tao. Ang hirap pong mag-share, iniiwasan pa, binubuli pa. Pero ito pong generation na meron tayo, ito pong panahon na meron tayo, we are already in the apostolic movement. Ibig sabihin po, kapag apostolic movement, mabilis na ang pag-share ng gospel ng Panginoon. Hindi na iniiwasan. And when you share the gospel, hindi niyo po napansin, when you share to the Facebook or social media, tapos about God, about Word of God, talagang ang dami nag-share, ang dami nag-heart ng post mo, ang dami nag-amen. Why? Kasi bukas na po ang mga tao ngayon for them to know God in their life. And they only need someone like you na mag-share para sa kanila. Amen? Kaya ang gusto ng Panginoon, ikondisyon mo ang puso mo. Dahil kapag nakakondisyon na ang puso mo sa mga plano niya, mabilis na ang himala ng Diyos. Amen? Before, I remember the testimony of our bishop. During the gift of our church is inner healing and deliverance. And when they are praying to that person, ang tagal po, 1 to 2 days, bago daw makalaya or bago gumaling or bago matapos yung nangyayari sa taong yon. But today, isang panalangin mo lang, that person can set free. Amen? May kayang gawin ng Diyos, basta tama ang kondisyon ng puso mo. Amen? That's why in Philippians chapter 2 verse 15, as Paul says, so that no one can criticize you, live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Ito po yung sinasabi natin kanina. Do not set your standard in the standard of the world. Bakit? Dahil kapag ang buhay mo ay nasa standard ng Panginoon, your life will shine bright light into the world. Amen? Dahil, sige po, palakpakan natin si Lord. Come on, let's give God the glory. Bakit po? Kasi ang mundo po, punong-puno na ng talagang nakakatakot na nangyayari sa buhay natin. You do not know what might happen. Ang dami po nangyayari. May mga gera dito, bombahan dito, away dito. Dito po sa Pilipinas, isang away lang, saksakan na, barila na. The world is full of crooked and perverse people. Amen? But this world, hindi natin iiwanan ng basta-basta lang. God entrusted us this world. That's why God chose you. God chose you to be in the right condition, yung puso mo, dahil ikaw ang gustong gamitin ng Panginoon to share God to them. Amen? Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Kaya dapat, kapatid, nakakondisyon ng tama ang puso mo. Dahil kapag tama ang kondisyon ng puso mo, hindi mo namamalayan sa pagtama ng kondisyon, you will be more aligned sa plano at kalooban ni Lord sa buhay mo. Amen? Doon mo mas nakikita yung plano ni Lord. Hindi mo napapansin, kapatid, dati nung hindi mo pa kilala si Lord, madamot ka. Pero dahil umayos na ang kondisyon ng puso mo, natuto ka ng magbigay. Amen? Ang heart mo, sino pa kayang nangangailangan? Wow! Amen? Kung dati puro chismis na nga alam mo, ngayon ang alam mo na is kung gaano kailangan ng kaibigan mo ang Diyos para sa buhay niya. Amen? Kung dati sa bawat tagumpay mo na nare-receive sa buhay mo, lagi ang sagot mo, ay, simple lang yan, ako lang yan. Dati ganun ang sagot mo, pero ngayon dahil nasa tama na ang kondisyon ng puso mo, ang sagot mo ay salamat, biyaya ni Lord. Amen? Glory to God. Biyaya ni Lord. Amen? Let our hearts, ito po, a lifestyle of holiness authenticates the apostolic call, even our salvation. Once we have or the right condition in our lives, ang lifestyle mo, laging sa pabanal na. Amen? It will be a lifestyle of holiness. Hindi mo na kailangan ipilit, kundi kusa lang lalabas sa buhay mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi mo na kailangan ipilit, ito na yung maganda nangyayari. No, hindi mo kailangan ipilit sa sarili mo, kundi kusa nang makikita sa iyo ng tao kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? Ito ang gusto ni Lord yung kondisyon ng puso mo maitama at makita na aligned sa plano niya para sa iyo. At magugulat ang mga tao sa paligid mo, yung mga nakakakilala mismo sa iyo, na unti-unti binabago ka na ng Diyos. Amen? At masasabi niya, grabe ka naman, parang dati, ang hirap-hirap mong hingian ng pera. Ngayon parang ang dali na lang. Praise God, biyaya. Amen? God is moving in you.
At kapag tama ang kondisyon ng puso, the goodness of God reflects in you. Magugulat sila. At unti-unti, makikita ng tao sa buhay mo na ang buhay mo ngayon paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, paangat ng paangat, patagumpay ng patagumpay. Amen? Sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi hinayaan mo si Lord na ikondisyon yung puso mo sa tama. Pwede po ba i-declare natin yon ngayon? Sabayan niyo po ako, sabihin natin lahat. Ang buhay ko ngayon! Paganda ng paganda! Pabuti ng pabuti! Paangat ng paangat! Payaman ng payaman! Patagumpay ng patagumpay! Sa biyaya ng Diyos. Amen? Ang sarap po i-declare na dinedeclare mo, Lord, salamat. Dahil tama o itinatama mo ang kondisyon ng puso ko, yung buhay ko, paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti, paangat ng paangat, payaman ng payaman. So we need to condition our heart right. Amen? Number 2 po, in the middle of serving, choose to stay in the right place. Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, piliin mo ang manatili. Sa kabila, sabi mo, partner, choose to stay. Amen? Sabi po ni Paul, Philippians chapter 2, verse 16, hold firmly to the word of life. Then on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain and that my work was not useless. Alam mo, kapatid, for you to experience the blessing of the Lord, piliin mo lagi ang manatili sa Kanya. Amen? Hold firmly to the word of life. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, hawakan mo palagi ang pangako ng Diyos para sa'yo. Hanggat hindi mo pa nararanasan ang panalangin mo, hindi pa tapos si Lord sa pagkilo sa'yo. Amen? Piliin mo laging manatili sa pangako ng Diyos. Why? Kasi ang gusto ni Lord, makita niya that you are choosing to stay in the right place. Pinili mo, ikaw mismo ang namili. Maganda o hindi maganda ang nangyayari sa'yo, hold firmly to God's word. Sabi po dyan to the word of life. Dahil ang salita ng Diyos ang palaging nagbibigay ng buhay. Amen? Why? Alam niyo po, pag may napapanghawakan ka na salita ni Lord, kahit isa lang, before tinuro sa atin ni Lord na dapat may hinahawakan kang salita niya Why? It will keep you moving forward. Yan ang bumubuhay sa'yo araw-araw Yung kapag nalulungkot ka na tapos ang dala mo salita ni Lord, trust in the Lord with all your heart. Yes, Lord, I will trust in you. Amen? Wala ka ng pambayad sa kuryente, wala ka ng pambayad sa tuition, pero may verse ka na pinanghawakan, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Amen? Kapag may pinanghahawakan kang salita ng Diyos, it is life. Nagbibigay ng buhay ang salita ng Diyos. Akala mo yung salitang, I can do all things through Christ who strengthens me. Akala mo yung salita na yun, walang dating, kapatid. Malaki ang dating nun sa buhay mo. It gives you life. It gives you peace. It gives you a hope na magpatuloy. Amen? Now, hayaan natin na ang palaging rason natin ay para sa kaharian. Bakit mahalaga magstay sa right place? Pastora, bakit po ba mahalaga magstay sa right place? Why do we need to choose to stay? In the right place, nandoon ang pangako ng Diyos. Let me give you an example. In Genesis chapter 13, medyo mahaba po ito. Pero let me give you this example. Verse 13, sabi po, mula sa Ehipto, si Abram ay naglakbay na pahilaga patungong Negev. Sorry po. Kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. So sino po daw pong kasama ni Abram? Ang kanyang asawa at pamangkin na si Lot. Dala po nila lahat ang kanilang mga ari-arian. Verse 2. Mayaman na noon, verse 1 po yan Verse 1. Mayaman na noon si Abram, marami na siyang mga tupa, kambing at baka. At marami na rin siyang naipong ginto at pilak. In short, si Abram po, he's really rich na that time.
Marami na siyang ari-arian, marami na siyang yaman, ginto, even pilak or silver, meron din po siya. In verse 5 to 7, si Lot po, nakasama ni Abram, pamangkin po ni Abram, marami na din po siyang lupa, tupa, kambing, at baka. Mayroon na rin po siyang sariling pamilya at may tauhan na din po, si Lot. 6 to 7, dahil napakarami na po ng kanilang mga alagang hayop, hindi na po sapat ang pastulan para po kay Abram at kay Lot. Kaya po, madalas po sila nag-aaway ng mga pastol nila. Even yung mga tauhan po nila, nag-aaway. Kasi saan nila ilalagay yung mga alaga nilang tupa, baka, at mga kambing? O ano-ano pang alaga nila. So, mayroon na siyang sarili niyang pamilya. Kaya't madalas nag-aaway mga pastol nila. Nang panahon ding yon, ang mga Cananeo at Periseo ay naninirahan pa sa lugar na yon. In short po, hindi nagkakaintindihan si Abram and si Lot. Bakit? Pares na po silang mayaman. Hello? Kaya po, in verse 8 to 9, si Abram po binigyan ni Lord ng wisdom. Sabi ni Abram sa pamangkin niya, hindi tayo dapat mag-away. At ang mga tauhan natin, sapagkat magkamag-anak tayo. Verse 9, mabuti pa'y maghiwalay tayo. Sabi po ni Abram, mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Grabe si Lord, sa wisdom po kay Abram. Sana ganito din po yung mga magkakamag-anak na naghahatian po ng lupa. Ano? Amen? Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung sa kanan, sa kaliwa. Eh, nasa kanan yung maraming mga, puno ng buko. Tama ba? So, praise God. Kasi si Abram, ayaw niyang mag-away sila ng kamag-anak niya. This is a wisdom from the Lord. Dapat pala po tayong mga magkakamag-anak, tayong magkakapamilya, hindi po tayo nag-aaway. Still the same, to choose to stay in the right place. Ikaw bilang anak ng Diyos, ikaw ang mangunguna para hindi magsimula ang away. Amen? Kaya sabi ni Abram, di tayo dapat nag-aaway. O, mamili ka. Saan mo gusto? Sa kaliwa o sa kanan? At kung alin ang piliin mo, doon na lang ako sa kabila. Namili po si Lot. In 12 to 13, ang nangyari po, kung nasaan po sila, nasa Kanaan po sila that time nung naghahati po sila ng lupa, sabi nanatili po si Abram sa Kanaan. At si Lot po, nanirahan naman siya sa mga lungsod na kapatagan na malapit po sa Sodoma. Ang Sodoma po, these are sin people, Sodoma and Gomorrah, dito po yung mga time na talagang pinuksa yun and sinunog po yun, pero doon po napunta si Lot, sa part na yon. At napakasama po ng mga tao sa lungsod na yon. Namumuhay po sila against sa Panginoon. Pero yun po ang pinili ni Lot. Ano po ang moral ng story? In the life of Abram, when choosing to stay in the right place, someone or something will be removed from you for you to experience more of God's greatness. Kapatid, minsan sa buhay mo may sitwasyon, naaalisin si Lord. May tao, naaalisin si Lord. May opportunity, naaalisin si Lord. Hindi para maghirap ka. Pero gustong alisin ni Lord para mas ma-experience mo pa kung gaano makapangyarihan ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Minsan may mawawala sa'yo. At kapag may nawala o inalis sa'yo, talagang ang sakit para sa'yo. Lungkot na lungkot ka. Hurt na hurt ka. Pero hindi mo alam na yung mga bagay na inalis sa'yo ng Diyos, yung mga tao o sitwasyon, opportunity na inalis sa'yo ng Diyos, kaya niya inalis. Dahil ang mga yon ang magpapalayo sa'yo sa biyaya ng Diyos. Amen? Kagaya po ni Abram, kailangan mong manatili sa pangako ng Diyos. Nanatili lang po si Abram, wala siyang ibang ginawa eh. He chose to stay in the right place. Wala siyang sinabi, sige, bato-batopic tayo, kung sino sa kaliwa, kung sino sa kanan. Walang ganun na sinabi po si Abram. Talagang nanatili lang siya. Si Lot pa nga yung pinapili niya kung saan siya. Kagaya po ni Abram, we need to stay or choose to stay in the right place. Dahil nanatili po si Abram, masakit man sa kanya dahil naghiwalay sila ng pamangkin niyang si Lot. Pero pinili niya pong manatili. And Abraham's right place is Canaan.
Nasa Kanaan po siya. Hindi niyo po ba alam? Kanaan, nasa loob po ng Kanaan ang Hebron. At ang Hebron po, it is the city of legacy. Bakit? Sa Hebron po, dito po kinilusan ng Diyos si Abraham. And sa Hebron po, dito po also naging hari si David. Hebron also is the city of promise. Dahil dito na-fulfill ang pangako ng Diyos sa buhay ni Abraham. Kapatid, tingin po kayo sa akin. Kapag natuto kang manatili, anumang sitwasyon, ipapakita ng Diyos ang pangako niya sa buhay mo. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on. Kapatid, kailangan mo matutong manatili. Ano man ang sitwasyon, maganda o hindi maganda nangyayari sa'yo, kapatid, manatili ka kay Lord. Huwag kang lumayo. The more na nananatili ka, the more na makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Do not be swayed. Huwag mong hayaan na kung ano yung sinasabi ng tao sa paligid mo. Because there are crook people, perverse people. Pero ang gusto ng Panginoon, beyond this world na meron tayo, na pinamumuhayan natin, ikaw ang maging asin at ilaw ng mundong ito. Amen? Church, sa pananatili na ginagawa natin sa Panginoon, the world that is here, na namumuhay tayo, they need also God. At ito pong isang example ng pananatili. The church that we have today is not for perfect people. The church that we have today is for the people who needs God. Amen? Ito pong simbahan na meron tayo, hindi po ito para sa mga perpektong tao. Hindi po ito para sa mga tao na talagang gusto nila banal sila. But the church that we have today is for the people who needs God. Mamamatay tao atin sa church, huwag ka matakot. Why? They need God. As long as there's a body with a soul, they need God. Ang sarap sa feeling na dahil pinili mo na magstay sa right place, you are serving God. I found this youth, sabi ko nga po, na-inspired ako sa tao na to. I found him, na nakikita ko po yung mga posts niya, na wherever he goes, he tried to share the gospel. Kaya niyo po ba yun? Are you there? I saw him, nagpagupit lang po siya, pinatanggap niya yung manggugupit niya. Nang hindi niya alam ang pangalan. I saw him riding a jeepney, kausap niya yung driver, pinatanggap niya para sa Panginoon. Amen? This is how God wants us to move. To make a decision to stay in the right place. Na wag natin ipagdamot ang Diyos sa tao. Because God chooses you para makilala ng tao ang Diyos na meron ka ngayon. Amen? Pinili ka ng Diyos para makilala siya sa buhay ng iba. Now, when you choose to stay in spite of, God will bless you despite of. Amen? Alam niyo po ba yung salitang kahit na? Ibig sabihin po nito, kahit na napapagod ka, pinili mo pa rin ang manatili. Kaya pinagpapala ka. Amen? Kahit na nahihirapan ka, Pastora, wala na talaga akong pera. Pastora, ito na talaga yun, sagad na talaga ako. Kahit na nahihirapan ka, pinili mo pa rin manatili. Kaya mas pinagpapala ka. Amen? Kaya pala kapatid, for you to experience the goodness and greatness of God, kapatid, piliin mong manatili in the right place. Sabihin mo sa katabi mo, partner, piliin mong manatili. Sabihin mo sa kabila, partner, normal lang ang problema. Piliin mong manatili. Amen? Praise God. Excited na po ako. I will end in this verse. Tapos na po ako. In Genesis chapter 13, verse 14 to 18. Ito po ang nangyari. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abram, na natili po sa Abram, wala siyang ibang ginawa. Sabi po ni Yahweh, tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupain na natatanaw mo ay ibibigay ko sa'yo. At magiging lahi mo magpakailanman. Verse 16, ano pa pong sabi? Ang iyong mga salin-lahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. Verse 17, grabe po ito.
Sabi po sa verse 17, libutin mo na ang bagong lupain, ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa'yo. Pwede pong palakpakan natin si Lord. Come on! Ano pong ginawa ni Abram? May ginawa po ba siya? Actually, wala po siyang ginawa. Ang ginawa niya lang, nanatili. Ang ginawa niya lang, nagstay siya sa plano ng Diyos. He chose to stay in the right place. Pero yung biyaya ng Diyos, it's His greatness. Yung kadakilaan niya, sabi niya, tumanaw ka. Lahat yan para sa'yo. Amen? Libutin mo ng iyong paningin. Alin dyan? Lahat ng yan ibibigay ko sa'yo. Ano ginawa po ni Abram? He chose to stay in the right place. Alam niyo po, when reading this, sabi ko, Lord, grabe si Abram. Bakit? Mayaman na po siya. Lahat ng klase ng hayop, tupa, baka, kambing, meron na po siya. May gold and silver, maraming tauhan. In any time, pwede niyang talikuran ng Diyos. In any time, pwedeng magpakasaya na lamang siya sa kayamanan na meron siya. Pero, Abram chooses to stay in the right place, in the presence of God, in the Word of God. At dahil pinili niyang manatili, sabi ko po sa inyo, pag nanatili ka sa Lord, bonus talaga ang maging mayaman. Anong ginawa ng Lord? Anak, lahat ng nakikita mo para sa'yo yan. Amen? Hindi kayang sukatin ng isipan, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig, wala pa nakakaalam kung gaano kaganda ang plano ni Lord para sa buhay mo. No one can predict. Kahit yung mga magulang po natin, they never know what will be your future. Hindi nila alam ano yung mangyayari sa buhay mo. Pero one thing for sure na kaya mong gawin para maranasan ang pagpapala ng Diyos. Kapatid, manatili ka sa Panginoon. Amen? Choose to stay in the right place. What's happening in your life? May problema ka? You're facing bankruptcy? May kaaway ka na isang tao? Meron kang hindi pagkakaunawaan sa magulang mo? Choose to stay in the right place. Choose to stay in the right place. Why? Dahil sa pananatili mo, doon mo mas makikita ang biyaya, pagkilos at kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Come on. Let our life be a grateful life. During those PEP, nakatawa po si Lord. Ang dami niya pong tinuro. At one thing na pinakauna pong tinuro sa amin in PEP, alam niyo po, nakaka-humble. There are bishops, there are reverends, pastors, even businessman, businesswoman. Nandoon po kaming lahat. Pero this pastor, si Pastor Dog, sabi niya, siya po ang pinakaunang preacher. Have you ever started your day with a grateful heart? Have you ever started your day na puro ka lang pagpapasalamat kay Lord? Sabi niya, kaming mag-asawa, we started our day by thanking the Lord. Mayaman na po sila, ang dami nilang business. But the secret for you to feel blessed is to start your day by being grateful to our God. Amen? Alam niyo po, yung sinabi sa atin kanina ng Lord, when you choose to stay in spite of, God will bless you despite of. When you choose to stay in spite of maraming nang aapi sa'yo dahil kinikilala mo si Lord, God will bless you despite of nararanasan mo. When you choose to stay in spite of parang may kulang sa buhay mo, financially, emotionally, ano man ang kulang, pero dahil nanatili ka, pagpapalain ka ng Panginoon. You can look at your life and truly see na meron po tayong in spite of blessings, kahit na blessings. Na Lord, kahit napagod ako, nandun pa rin yung biyaya mo. Lord, kahit nahihirapan ako, nandun pa rin yung biyaya mo. Lord, kahit may pinagdaraanan ako, nandun pa rin yung biyaya mo. Lord, maganda yung nangyayari sa buhay ko, pero mas pinatitindi mo pa yung biyaya sa buhay ko. Hindi mo napapansin, kapatid, God has blessed you and promoted you in ways
you probably haven't considered. Di mo alam, yung buhay mo ngayon, yan yung prayer mo 10 years ago. Yung buhay mo na na-experience ngayon, yung prayer mo 5 years ago. Pero sometimes, hindi mo nakikita dahil nasasaktan ka, dahil sa mga panalangin hindi pa nasasagot. Lord, wala pa 10 years na ako naglilingkod, wala pa rin akong sasakyan. Lord, 5 years na akong nananalangin, wala pa rin po nangyayari sa buhay ko. You know what? This is the revelation of the Lord. Always see and embrace another reason to be grateful. Hindi man nasasagot pa ang panalangin mo. Hindi pa man nagagawa ni Lord sa buhay mo ang gusto mo. Pero lagi kang humanap ng rason. Lagi kang tumingin dun sa rason para laging magpasalamat sa ginagawa ni Lord para sa'yo. Why? Because when the praises goes up, the more na sinasabi mo, Lord, salamat. Nahirapan ka na wala ka ng pera. Lord, salamat pa rin kasi wala akong pera. Alam kong kinikilusan mo ako. Lord, salamat kasi kahit nasasaktan ako, nandyan ka pa rin. May ginagawa ka pa rin sa buhay ko. Come on. If this will be your life, the more na binibigay mo sa Panginoon yung pasasalamat at pagpapapuri. Church, when the praises and worship goes up, the blessings come down in your life. Amen? Bumababa ang pagpapala. Bumababa ang pagkilos ng Diyos. Kapag gano'n na yung mindset mo, gano'n na yung perspective mo sa buhay, gano'n na yung pagtingin mo sa buhay mo, you will shift your lack of focus. Kasi doon po tayo madalas nakatingin sa kung ano yung wala. Pero ngayon, gustong baguhin ng Panginoon ang perspective mo at doon ka tumingin sa kung ano na yung ginagawa sa'yo ni Lord. The more I thank God and acknowledge my blessings, the more I had to be grateful for. The more na nagpapasalamat ka, the more nabibigyan ka ng rason para magpasalamat. Amen. Can we all stand up? Normal po sa isang tao ang mag-complain sa nararanasan. Normal sa isang tao ang masaktan sa nararanasan. Lalo na kung matagal ka nang nananalangin pero hanggang ngayon wala pa ring sagot, kapatid. Lord, tagal ko na nagpipray, ang tagal ko na lumalapit, ang tagal ko na nag-church pero wala pa rin nangyayari. Pero kapatid, ngayong umagang ito, the Lord wants you to choose to stay in the right place. Choose to trust God, to enlarge your ability to see all your blessings instead na mag-complain sa nangyayari sa buhay mo. Choose to magnify those in glorifying God. Come on, today, our God that we are serving is worthy of everything. Lahat ng ginagawa mo, basta ang rason ay para sa Diyos, para sa Kanya, it's worthy of it all. Kaya ngayong pong umagang ito, the Lord had taught us to condition your heart into the right position and choose to stay in the right place. Amen. Now, as we worship the Lord, let this worship be full of grateful. Yung puno ka lang ng pagpapasalamat na, Lord, kahit na may nararanasan ako, salamat. Lord, kahit na ganito yung nangyayari, salamat. Or Lord, kahit na matindi yung pagpapala ko, salamat pa din sa ginagawa mo. Now, let's worship the Lord. The Lord, you are worthy of it all. Lord, you are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped, O God. And as we sing, let your heart be full of gratefulness. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, Lord, you are worthy. Sing unto God at sabihin mo, Panginoon, you are worthy to be praised. You are worthy, Lord. And to you are all things, and to you are all things. You deserve. You are worthy, Lord. You are worthy of it all.
all things, and to you are all things. You deserve the glory. Minsan pa, sabihin mo sa Panginoon, Lord, you are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Come on, be grateful to the Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve. Come on, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Panginoon, deserve mo lahat ng papuri. You are worthy of it all, O God. Sa aming mga buhay, punong-puno kami, Panginoon, na maraming katanungan. Pero hayaan mo, O God, this season, let our perspective be changed. Mabago ang aming pananaw sa buhay at doon kami tumingin sa mga panalangin, Panginoon, na matagal mo nang sinagot, matagal mo nang ginawa at matagal mo nang kinilusan, O God. Lord, let you touch every hearts. At hayaan mo, Panginoon, let we condition our hearts into the right position dun sa kalooban mo, O God. Let our standards be your standards, O God. Hayaan mo, mag-align yung standard namin sa mga plano mo, O God, in Jesus' name. And Lord, let we continually choose to stay in your presence, in the right place, in your word, O God, in our lives. Salamat, Panginoon. Let you bless each and every one of us. At hayaan mo na patuloy kaming magpasalamat sa mga ginagawa mo sa aming mga buhay. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise God. Pwede po bang kumamay kayo ng 3 tao at sabihin mo, God bless you.